good morning sa bawat isa. God is good. And all the time. Okay, so, ang ating awitin ay hindi lang siya manatiling awit, kundi yaon ay sinasabuhay natin sapagkat mas mahalaga na sinasabuhay natin yung awitin at kayo naman din yung mga salita na Panginoon. Okay? So, good morning. Pagi sa mga sumusubaybay sa atin, good morning sa inyo at lahat ng naririto. Kaya yung ating pinag-uusapan is about church. So, mapapansin natin ngayon na kung ano yung kalagayan natin bilang isang simbahan. So, didiscuss ko na sa inyo yung about the building. So, siguro hindi na yung kaya sa inyo. And then about our body is the temple of God. And then there is about Jesus as the temple as a temple. Okay? And now, pag-usapan naman natin ngayon, Jesus is the head of the church. So, ang ating Panginoon ay siya yung ulo ng ating iglesia. Hindi ako dito yung ulo. Okay? I'm here na tinawag ng Panginoon to deliver the words of the Lord para ipaalam sa atin kung ano yung nararapat. Amen? Okay, sabi niya, the church, sabi niya, Jesus is the head of the church. So, yung ating layunin kung bakit natin tatalakayin yung sinasabi kong the head of the church is to be a part of the Lord's ministry. Okay, so, kung sinasabi natin head po siya, may katawan siya. Sino yung katawan? Tayo. So, nararamdaman natin kung ano yung pangangailangan natin bilang katawan. At naiintindihan naman natin kung ano yung nais ng Panginoon sapagkat siya yung head of the church. Naiintindihan ho natin ang lahat ng bagay ngayon na binabanggit ko po sa inyo ngayon. So, let us open our Bible, the book of Ephesians, chapter 1, 22-23, and turn your Bible in 1 Corinthians, chapter 12, 14-26. But sa una, buksan muna natin sa Episo, chapter 1, 22-23. Amen? Sige, lahat po tayo tumayo. E di babasahin po natin siya. And then after po nito isa, unang Corinto, chapter 12, 14-26. Okay, sa lahat ng may Biblia or walang Biblia, ay kung mayroon tayong opportunity na ilagay po dyan, please, sa ating screen yung ating mga babasahin. Okay? So sabi niya, sa Tagalog basahin sa mga walang dalang Biblia, pwede niyo po dyan basahin. Sabi niya sa 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat. Okay? Book of 1 Corinthians, chapter 12, verse 14-26. Okay. So sabi niya, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung ang sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi ba ituturing ng katawan kung ito yung isang bahagi lamang? Ngunit ang totoo ay maraming mga bahagi, ngunit isa katawan lamang. Kaya hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi na kita kailangan, hindi ang ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang bahaging wari na hina ang siya pa kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinagkukulan na higit na pangalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya natin pinagaganda. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahagi sa dyan maganda. Nang iayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit
na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi pagkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmala sa kita. Kung nasaktan ang isang bahagi, nasaktan ang lahat, at kung pinarangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Tayo mangyari. O Diyos, Ikaw o Diyos, ang ulong Panginoon ng Iglesia. Kaya kung kami ay katawan, malawak ang aming pangunawa at nakakaintindi kami sa lahat ng aming ginagawa sapagkat ulo kayo. At ito ay dumadayo sa amin na sama-sama kami nakikilos sapagkat kayo ang ulo ng Iglesia. Panginoon, pagpalayan niyo ang mga talatang ito na ang layunin namin ay maging bahagi kami. Hindi kami nahuliwalay sa katawan. Sapagkat ang katawan ay isa. At isa, ulo nito, walang ibang kundi kayo, Panginoon. O Diyos, salamat at sa bawat layunin po namin o layunin ninyo ay may sa katuparan naman din namin, Panginoon. Salamat sa pag-aaral na ito, timely, na sa mga nangyayari man sa bawat simbahan at sa amin. Maraming pong salamat. At nakikita din namin kung saan kami mahina at malakas. Lord God, salamat, Panginoon God, sa lahat ng binibigay niyo sa amin with the discerning spirit, Lord. Thank you very much, O God, na kung paano namin nakikita kung saan kami dapat tumuloy sa aming mga pagtuturo na upang maitaas pa ang kalidad ng aming pananampalataya. Pinataas namin ang ilang pangalan sa tayong pangalan na Jesus. Ang lahat ay sabi na, Amen. Tayo po lahat ng mga. Okay, tulad ng binanggit ko sa inyo, ang ating Panginoon ang ulo at tayo ang katawan. So hindi puro mata yung ating katawan at hindi lang puro paa at hindi lang puro braso yung ating katawan. Amen ho? Sabi doon sa ating pinasa, kasi Jesus ang ulo ng Iglesia. So kung nasasaktan, nasasaktan ang bawat isa. At kung pinapawisan kayo, pinapapawisan ng lahat. O, diba? So lahat tayo. So, lagi ninyong pagkakatandaan na ang Biblia ay narito. Okay? Ang pakay niya, ayusin ang lahat ng ating mga buhay. Okay? So, sa bawat mga ginagawa natin, maging sa simbahan, huwag kayong magtataka kung tayo man ay mayroong mga ginagawa dito, ayun ay karapat-dapat sa Panginoon. Tama po? Kasi, sa buhay natin, hindi naman magbibigay ang Panginoon ng hindi tama. Hindi naman siya magre-reveal sa atin na ipapagawa sa atin ang hindi tama. Ang ipapagawa ng Panginoon sa atin, siyempre, dahil tayo ay katawan, ay dapat gawin natin yung base sa nais ng Panginoon. Hindi base sa kagustuhan ko. Okay? So, dito sa ating binabanggit, you and me ay bahagi sa katawan ng ating Panginoon at hindi yung manigagaya. Diba? Sabi niya, kung saan yung mayroong mahina, dapat na pagtutuunan siya ng pansin para siya ay mapaganda. Pero yung mga maganda na, maganda na sila, maayos na. So, anong kailangan nila? Mapalakas na lang ang iyong pananampalataya. Tama po? So, bawat isa sa atin. So, dito, sa simbahan natin, even si Christ, sa panahon na naglimos, yung dalawang tao roon ay nagmayabang at nagmataas yung isa dahil mayroon siya. Pero never na in-stop ng Panginoon yung isang pulubi na nagbigay ng dalawa musik na buong buhay niya yun. So, lahat tayo sa ginagawa natin dito as a part of the body of Christ, so, ang concern natin binabanggit, katulad niya, sa isang nagmamataas, sa isang nagmamalaki, ako ay nagtatay, binibigay ko yung lahat ng ganito. So, alam ba ninyo kung bakit nabalik sa Panginoon yung doon sa mahirap? Sapagkat yung buong buhay niya, binigay niya doon kasi alam niya na bahagi siya ng katawan and never na mapansin po ninyo na pag-istabo siya, wala na siya kakainin mamaya. Sometimes, yung reason natin, siya yung nagsisira sa atin eh. Akala natin, pinagtatanggol natin yung iba, pinagtatanggol natin sa sarili natin minsan, dahil alam natin tulad ng isang mayabang na yun, ayaw yung mawala yung kayamanan niya. Diba? Dito sa atin, sa simbahan,
Never ko po na pipigilan ang sino mang mas mahirap dito at kunti yung kanyang sahod na magbigay sa Panginoon. Never ko siya pigilan sapagkat yun yung paraan ng Panginoon para siya ay pagpalain. Tama po? Hindi ako yung tao na ipagtatanggol ko sila. Ang Panginoon yung magtatanggol sa kanila at ang Panginoon yung magpapala sa kanila. At wala akong karapatan doon na aking tingnan yung kanyang kalidad ng pamumuhay sapagkat ang misyon na nakakaalam sa kanya. Tama po? Wala tayong karapatan pagsabihan natin ganun yung tao. Dahil katulad ng mayabang na yun, ano kanyang ginawa? Pinagmalaki niya na ako ay ganito. Sa isang katawan, sa isang bahagi, lahat tayo ay matuto tayong tumingin ng kalagayan ng bawat isa. Tama ho? Noong nakaraan, kailan ba umalis? Lunis. Inimbite ko ako para mag-speak sa Isabela. Yung sinagayan ko sa sakyan, natutuwa ako sapagkat may tao na hindi na kailangan pag-usapan pa ko ng budget papunta ko. Dahil alam niya, usapin niya para sa Panginoon, yung kinanta natin dito, na tapat ang Panginoon at patuloy ang kanyang kabutihan, hindi na argumento sa kanila na pag-usapan ko, bibita yung ganyan. Kung sino yung may pira, binigay nila agad. Alam niyo kung magkano yung binigay? 47,000. Without arguments, without kung ano-ano pa man. Dahil gusto nila, alam nila, sabi ng binasa natin diyan, si David, binabalik lang namin ito sabagat sa ginawa ninyo sa amin, Panginoon. Alam nyo, hindi po argumento kung mayroon pinag-usapan sa amin, lalo sa Panginoon, nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Sasabihin natin tapat ng Panginoon, tapos ganun yung ginagawa natin. So, tingnan nyo mga kapatid, pupunta namin. Wala pong atubili. Pastor, magkano yung kailangan ninyo? Kung gusto natin gawin isang bagay, magagawa natin. Magkano kailangan, Pastor? 47, pinadanahan po si Pastor Elvin. Saan gagamitin? Sa ministeryo. Walang diskusyon. Walang arguments kasi gusto niyang tumulong sa simbahan. Mayroon siyang malasakit. Ngayon, nung kami po ay umalis na papunta ron, ako ay isang tao rin na gano'n din yung aking pananaw. Hindi ako nagdadalawang isip at ako ay makikiramdam na lang kung may pagbibigyan o hindi. Nagbigay ako ng Pastor Elvin. Pastor, tagapin niyo ito. Pag-gasolina. Pastor, wag na. Hindi ako yung tipong tao na nakikiramdam lang. Hindi ako gano'n. Kasi sumakay ako dito, gusto ko magbigay. Diba? At nang mabigay sa'yo, Pastor, diyan mo lang yan. Sabi sa akin, pinabayaan ko na lang. Nung pumunta na kami ng Isabela, 3 hours, papunta ng Tuwing-Garaw, pumunta ulit kami ng Tuwing-Garaw sapagkat yung kasama namin Pastor gusto pumunta doon. Nung pagbalik na namin, pabalik, inabutan ako ng 1K. Tingnan yung mga tao, walang arguments. Basta gawain ng Panginoon. Alam nyo, di ba doon sa akin, siya nagbigay pa rin ng gasolina. Wala pang usapan. Pastor, ano pang usapan natin? Wala pang usapan yun sapagkat alam nila na nagpo-provide ang Panginoon. Even dito sa simbahan. Ito yung katawan, binabagay ko. Ito po yung ating Panginoon. At nakakahiya kung gano'n yung maging ugali natin sa gano'ng sitwasyon, lalo na sa kanyang gawain. Dahil yung gawain para sa Panginoon. Again, sinabi ko na pinag-usapan na natin yung building. Pinag-usapan na natin yung templo natin katawan, maging si Jesus. Nagbigay siya sa akin ng 1,000. Sabi, Pastor, wag na. Kasi inayawan nila ako ng 500. Ito, nung bigyan ako, sabi, wag na, Pastor. Sabi ko, mo yan. Kinuha ko. Hindi ako kontento doon na sa akin lang yun. Mayroon kaming driver na ako ay nakikiramdam para sa kanila. Na kahit ano po sila nag-istabay doon, dinadala ko sila ng pagkain. Gusto ko silang makakain. Okay? Nung bumabong po ako doon, kasi sabi ko, Pastor, pag-alin natin itong Tuwing-Garaw, pagdating po natin sa Nisha, babayin na ako. Hindi na ako tutuloy doon kasi tutuloy na ako sa akin. Alam niyo po yung ginawa ko? Hindi ko sinarili yung pera na 1,000. Sabi ko, Pastor Lupin, iabot mo ito doon sa driver kung dalawa. Kasi masaya ako na gawin nyo. Sana, gano'n din yung puso natin na nararamdaman natin. Di po ba? Alam niyo sa bawat usapin, sa bawat gawain ng Panginoon, hindi dapat tayo nag-argumento. Kasi kung gusto natin magbigay sa Panginoon, magbibigay tayo. Kasi lagi natin kinaawit. Provider siya, tapat siya. Bakit natin gawin? Bakit natin patunayan sa buhay natin na tapat siya? Pero kung tayo ay sumasalo ng blessings niya,
wala tayong pa sa pagpapasalamat at sabi ng Lord, salamat at salamat. Pero ngayon, pag nananawagan na ang Panginoon, ano naman yung sitwasyon natin? So, maging maayos tayo bilang katawan. Tama po ano? Ayusin natin yung ating pag-interpret ng ating mga binibitawan ng mga salita ng Panginoon. Kasi kung tapat pala siya, huwag kang matakot, tapat pala siya eh. Kung mabuti siya, huwag kang matakot, mabuti pala siya. Kasi magbigay tayo, mabuti pala ang Panginoon eh. Hindi nyo ba alam lahat ng ginagawa natin ang Diyos yung nagpapala? Di po ba? Hindi lang kasi yung experience, napakarami kami experience, Termita, na maraming bagay na ginagawa namin. Ito, isang bagay, pumunta ka umuwi kami ng Bicol, may inikari sa ako. Wala silang dalawang isip sa pagkakagalan ng simbahan. Yun yung bahagi ng katawan natin. Nararamdaman natin kung ano yung pangangailangan. Tama? I'm here, mga kapatid. Sa buhay ko, wala pa naman akong pinagtahang simbahan niloko ko. Wala pa akong natatandaan na niloko ko yung simbahan. Lahat ng ginawa kong pinagtahang ng simbahan, lahat po ay nakaranas po sila kung ano yung sinabi ko doon, yun din yung naranasan nila. At ako, kung ano yung sinabi ko, naranasan ko din sa kanila. Diba? Huwag kayo nagsabi ako dito sa inyo na mayroong ng bubudol. Diba? Minsan nagbanggit ako sa inyo. Ito mga kapatid, tulad namin mga pastor, sa bawat ginagawa natin dito sa simbahan, hindi ko inisip na kailanman nagulangan ko kayo. Hindi ko kailanman inisip na kayo ay aking budulin sa ginagawa dito sa simbahan. At huwag tayo magbabanggit ng salita ng ganyan, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi masaklap yung balik nito sa atin. Naintindihan? Ang ginagawa dapat natin, matuto tayo mag-spito sa ating mga nangungunahan at maging sa ating Panginoon sapagkat siya yung dapat siya yung nagbibigay sa atin ng talino kung ano yung nararapat na ginagawa natin, hindi kung ano yung mga matatalino na salita. Kasi hindi siya eh. Alam mo naman sabi ng Panginoon sa iyo, ganito sabihin mo, ganito, ganito, ganito. Eh, hindi dapat gano'n. Dapat matiwasay ang isip mo. Alam mo yung ginagawa mo sapagkat yung ating Panginoon, wala siyang ilalabas na masama, kundi sa ikaayos at ikalalago na simbahan. Tama po? So sabi sa akin ni Pastor Jubilano, si Pastor, mag-preach ka. Ano yung biniba? Ibigay mo sa akin yung specific preaching, delivery yung words about evangelism, Pastor. So ayun eh. Kung ano yung binigay niya sa akin kung so ayun eh. Sapagkat siya, ang dapat ko siya yung nag-invite sa akin. So, about evangelism, hindi ako mag-preach ng ano pa yung ibang topic, kundi about evangelism. So, clear para sa akin, sapagkat nag-reveal siya ng Panginoon, nag-reveal, kukunin ko siya. Okay? So, ito mga kapatid. Dito sa ating binasa kanina, bawat mananampalataya dapat matutong mahalin at pangalagaan ang gawain iniwan ng Panginoon para sa atin. Huwag tayong mag-isip ng masama, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Di ba? Sa bawat mga ginagawa natin, tulad nito, darating yung BBBs, huwag kayong mag-isip ng masama yun. Isipin ninyo kung paano kayo makakatulong. Sa abot ang iyong makakaya sapagkat hindi namin kayo pipilitin. Hanggang sa kaya ninyo ay tatanggapin natin. Ang importante doon, bahagi tayo ng ating katawan na Jesus. Gusto niyo mga bahagi ng katawan? Tayo yung mga preaching po natin ngayon. Even doon at dito, tayo po talaga yung ating preaching. Okay? So, kailangan natin ay maging bahagi. Every believer should learn to love and care for the word of the Lord as sleep for us. Yung iniwan sa atin, dapat yun ay pinangangalagaan natin. Hindi tayo magreklamo kung ano pa man ang mayroon. Let's not take back, especially if it is for the good of all. Lalo naman yun sa Panginoon. Alam po ba ninyo kung sino kinakalaban natin, no? Ang this time. Hindi natin namamalayan na iba na yung isip mo, hindi mo namamalayan na hindi na pala yung dinidigtas sa'yo ng Panginoon. Oh, di ba? Iba na yung ating iniisip. So, pangit siya. Okay? So, sabi niya sa 12:26 ng ating binasa, kung nasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagala ang lahat. Okay? So, lahat tayo. Pag may nangyayari dito, mabuti, anong pakiramdam? Di ba masaya?
Pero tingnan nyo kung mayroong hindi maganda nangyayari. Ano? Masaya ba? Masakit. Di ba? Sapagkat ang usapin natin ay sa Panginoon na dapat siya maparangalan. Kinakarambulan pa natin yung dapat hindi naman dapat matagal o dapat maging positibo sa isang bagay. Nagiging negatibo tayo sa isang bagay. Siya pa naman yung head, siya pa yung ulo, na para tayo ay sabihan, pag-isip, bigyan ng isipan na maayos. Huwag natin lituhin sapagkat hindi natin malinito ang ating Panginoon. Amen? Lahat na naman tayo ngayon, lahat ng maging kalusugan natin, ito ay mula sa ating Panginoon. Okay, mayroong apat na bagay. Sabi ko sa inyo, na ang layunin natin, gusto natin maging bahagi sa ministeryo ng Panginoon. Okay? So, ano yung magagawa natin? Ano yung mai-share natin? Sabi niyan, how can we participate in the Lord's ministry? Paano tayo makababahagi sa ministeryo ng Panginoon? Diba? So, mag-isip na kayo ngayon. Paano kayo makakabahagi? Paggawain ng Panginoon, huwag kayong maging negatibo. Maging positibo kayo. Kung mayroon mong ini-implement dito, paraan niya para pagpalain palalo tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi yung mag-isip tayo ng negatibo, paano pa nadalawin ng Panginoon blessing kung ganun tayo mag-isip? Di ba? Okay. Sabi niya, una, by participating in the church goals, by helping it to grow. So, sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga layunin ng simbahan sa pagpapalago nito. So, ang magagawa natin, Pastor, Brad, ano ba yung maitutulong ko para lumago? Gumanda naman yung simbahan natin. Ganun dapat yung ating sinasabi. Hindi yung nag-a-against tayo kung ano yung ating gagawin. Kung hindi mo kaya, eh wala tayong magagawa. So mayroon man may kaya, ipagawa natin ito. Okay? Manpower or financial, ikaw ay magsubok. Walang problema tayo sa lahat dun eh. Pero yun talaga yung aware natin ha. Every time na balik tayo yung pinag-uusapan sa loob ng simbahan. Hindi tayo kailangan mag-review dito. Magbibati tayo sa lahat ng bagay na sapagkat kung babalikan tayo ng Panginoon sa tuwa, sobra-sobra yung binigay sa ating Diyos. Isipin nyo, pagkaitan pa natin yung simbahan. Di po ba? Isipin mo, pagkaitan natin yung katawan ng bawat isa. Di ba? Hindi nyo kailangan gawin yun. Okay, sabi dito, sa talata na ating babasahin, because of their desire to grow, the church be considered what they own as the property of all. Alam niyo ng panahon, sa panahon po ng pangangaral na Paul na Pedro, makikita niyo po ito, because of the desire to grow the church, be considered what they own as the property of all. Malayo po tayo niyan, bagay sa panahon po natin ngayon. Ang bawat mananampalataya doon ay hindi nila inarin na yung pag-aaral nila ay sa kanila. Bagos kinonsider po nila na ang kanilang pag-aaral ay para sa lahat, para sa ikalalago na simbahan. One time, nagsabi ako doon sa aking kapatiran, si Brother Tulin, matagal ko na po yung kasama doon sa ministry sa dito. Like Brother Tulin, yung CR dito ang pangit. Hindi siya masing-aral. Walang umong. Ang tagal-tagal na yun yan, nakatingin siya. Nagkakahiya naman sa atin lahat, dito sa mga babae lalo na walang hihila. Ang akin nandito, sino yung mag-u-offer ng anakaw? Di ba sa probinsya, Esther? Di ba yung mga bubong kung walang yero? Dahil mababa lang ng ibang simbahan doon eh. Hindi kaya bumili ng yero. Minsan, kung sino yung pwede mag-contribute ng anakaw, siya yung magbigay. O sabi ko, sino yung pwede pong tumulong sa akin? Puntahan sila agad doon. Uy, Pastor, sige, tama yung plano na gawin natin yung CR. Kasi isipin nyo, nagsisip ka, may gusto kong minit, lalo na may babae. So, nakakahiya. So, ang ginawa namin, sige, ang gawin natin ganito. Pumunta ako kay Pastor, gusto po namin, Pastor, ayusin yung simbahan. Okay lang po ba sa inyo? Sabi ko, okay sa akin. Walang pastor mag-aaya pag ganun po yung mga ganun po yung isipan. So
So, kinakasa ko sa sige, punta tayo, kuha tayo. Saan po ba kami pwede kumuha? Wala naman kami may nagbibigay ko ba? Wala nga mo gabot. May nag-donate. Wala na kung sabihin kung ano pa man. O sige, kumuha na tayo lang ng araw. At doon pa pumunti ka mamatay kasi pumunta dito sa akin. Nagpunta ko mission niya dito, kaya mamatay ko lang yung kabahay niya yung anak. Ginawa po namin yun doon. Diba? Kung ano yung talent, mayroon ako na talent na mayroon sila na kaya lang gawin. Kasi hindi mo ako marunong mag-ano. Gawin ninyo. Kasi kung ano yung talent niya, talent ko na sila. Yung pag-aari ba? Noong panahon, isipin niyo mga kapatid, yung kanilang mga pag-aari, kung ano yung kulang ng sa simbahan, ay kanya ibinibinta. May pangalan po dyan isang taong matulungin. Pag may alam siya, may kailangan ng simba, no, o ito. Binta niya to. O, tingnan niyo po yung Acts 4:32 to 36. Basahin niyo para hindi kayo yung pag-uwi ninyo makalimutan. Ang taong patulungin dito ay si Jose. Ang Libitang taga Chipre. Kaya Bernabe ang tinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagpili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Kayo, kaya ibigay sa akin yung pinagbilhan. Kung may duda kayo sa akin, palagay ninyo kaya yung ibigay. Hindi nyo kaya yung ibigay. Pero dahil sa mga tao na yan, tingnan niyo po yan mga kapatid. Diba? Wala dalawang isip na ibigay yun. Para sa gawain ng Panginoon. Kaya tinawag po siya matulungin, si Bernabe. Lahat sila doon ay nagsasama-sama para sa ikalalago ng simbahan. Sabi, the enthusiasm of wanting to serve the Lord and growth shows to age. Ay, pangalawa na yan ah. Salita muna tayo. Okay, because of the desire to grow the church, they consider what they own as the proper fee. Alam mo mga kapatid, dahil ko binabanggit, ang lahat ng binibigay sa atin na blessing ng Panginoon, binibigyan ka niya, hindi lang para sa iyo. Sa totoo lang, nagiging makasarili tayo. May gustong ipagawa sa atin, sometimes ayaw natin ipagawa sapagkat ang tingin natin sa atin lang yun. Palagay niyo, mabibigay yung hit natin na gano'n lang. Kaya kung nang inaabutan ng bagay na ganyan, para mabigyan mo din yung iba, o yung suportahan mo, yung gawain ng Panginoon. Di po ba? So, nung panahon mga kapatid, ay ganun yung ginagawa. Bakit sa panahon ngayon hindi po ba yung pastor? Kayo din, na dapat ginagawa natin. Pero huwag na tayo dadako doon sa magre-reklamo tayo. Di po ba? Kung gusto mo sa pagpapalago at bahagi ka ng katawan ng Panginoon, papapalago natin ang simbahan dahil kasama ka. Tama po? Hindi dito pipiling ikasi si sister ikasi si pastor Lahat ng pamanggitin po natin, pupunta po yan sa atin lahat dahil sana tayo ay katawan. Ang mata, ang kamay, ang paa, lahat po ito dyan na magkasugat-sugat po siya, mararamdaman po yung lahat ng katawan. Kasi katawan tayo Hindi tayo pwede magturo dito. Turo mo ito, turo mo siya. Habang tinuturo mo siya, sinusugatan mo lang yung katawan. Minsan hindi tayo nag-iisip Yung sinasalita natin, pakawala lang tayo ng pakawala ng salita, hindi mo alam, nasasaktan mo na yung katawan at nawawalan ka na ng galang sa ating hit. Di ba? So, pangalawa, letter B. The enthusiasm of wanting to serve the Lord and grow shows to each other. Ang sigasig ng pagnanais ng maglingkod sa Panginoon at sa isa't isa ay nagpapakita ng paglago. Ang naglilingkod po sa Diyos at naglilingkod po sa bawat isa, nagpapakita po siya na malago ka. Alam niyo kung masaya kami sa ministry, hindi ka mababago. Yung sigasig, pag may nararamdaman ka pa sa ministry na masaya, hindi ka man magsasawa sa pagtulong mo sa ministry. Pero ito, tingnan niyo mga kapatid, pag isa ka na ng palataya, hindi na nagkakaroon ng saya, pag-isipan mo siya. Hindi ka na masaya sa ministry mo. Ang kadalasan mga lumalabas pag hindi na masaya, reklamo.
lahat against, lahat oppose. Hindi na kasi siya masaya. Tingnan niyo yung mga masayahin lang sa gawain. Tato mo yung gawain, andun lagi. Kasi masaya siya. Kahit maliit yung kanyang itutulong, sa Panginoon malaki yun. O diba, anong sinabi po dito? Sa Acts chapter 2, 43-47, ano naman ang kanyang sinabi? Ang sinabi niya diyan sa maraming hiwalag niyang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat at sumampalataya at para sa lahat ng kanilang karahiyan. Ipinagbili nila ito, ang pinagbilihan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo ng pinapiraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salo masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinarugdan sa kanila ang ng Panginoon ang mga inililigtas. Diba? Ito yun. Kung gusto mong lamugoy yung simbahan, marunong kang maging masaya sa ginagawa mo. Pero tingnan yung mga tao na wala ng saya. Tingnan yung mga kapatid. Kahit hindi dito sa atin. Makikita mo yung wala ng saya sa paglilingkod. Lagi na lang namin nakikita. Lagi na lang may pinupuna. Kasi hindi na siya masaya. Nandito tayo to encourage. Maging masaya ka sa paglilingkod. Ano man yung sitwasyon, ano man yung kalagayan natin lahat, maglingkod tayo ng mahusahan. Maging masigasig ka. Tama po? Wala pong busis yung simbahan. Hindi ito magsasalita. Kung ano yung kanyang nararamdaman at kung siya ay nasasaktan kung natutuwa sa atin. Alam niyo po kung sino yung magsasalita dito? Yung tinalaga dito ng Panginoon. Kasi tayo may pakiramdam ng simbahan, building, wala siya itong pakiramdam. Pero kung ito yung gusto magsalita, marami na po sa atin ang building na ito eh. Di po ba? Hindi naman kasi ito nakakapagsasalita. Oh. Kaya sabi dito, maging masaya tayo. Kung mayroon ng mga dapat na ayusin, ayusin siya. Kung yun ay makakatulong, bakit din natin gawin? Makakatulong naman pala. Bakit din natin gawin? Kasi bahagi at parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. Ang special dito mga kapatid, siya pa yung ulo na nagpapalakad sa atin. Di ba? Pangalawa mga kapatid, by sharing our gifts from God that will help His ministry, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga regalo mula sa Diyos na makakatulong sa kanyang ministeryo. Ano ba yung regalong mayroon ka? Pagbabahagi, pamamahala, pagbibigay, maging masaya ka sa ginagawa mo kung anong mayroon ka. Di ba? Hindi mo na kailangan kung anong bang mga katanungan doon sa gusto mong gawin. Gawin mo siya na masaya mong ginagawa yung isang bagay. Di ba? Sabi, by sharing our gifts, ating mga kaloob. Tingnan niyo po, Romans chapter 12, 4-8. Tingnan niyo po, sabi dyan. Okay? First, sabi, the body is made up of different parts and has different functions. Yes. Kung ating ihalin tulad ng ating katawan, ang function ng kamay, iba sa function ng paa. Sapagkat ang kamay ay ginagamit sa pagkain o pag-abot ng mga bagay na madali natin makuha. Ang paa naman, ang kanyang gamit is para ilakad, itakbo. Kung mayroon kang gustong habulin, habulin mo sa pamagitan ng paa. Pero ngayon, tingnan niyo mga kapatid, minsan pinagkaitan ng paa, pero yung ginagamit na paa ay ang kamay. Kasi lahat kasi may bahagi. Kung putol yung kamay, ang pinigamitin ay yung paa. Kung walang kakayahan yung kapatid mo, tulungan mo siya para ma-improve mo siya. Kung ano yung kaloob mo na kaya mo sa gawin mo, hindi pwede na talikuran na natin yung function natin. O, di ba? So, ano ba yung makikita po natin dito? Basahin ko muna yung points natin dito sa pangalawa. As a members, it's part of the body contribute to the overall functioning of that body. Ano yung contribution natin? Ano yung ambag mo? O, di po ba? Sige, sumali po kayo sa ibang organisasyon. Ano ang laging kinakailangan ng bawat organisasyon?
pag ikaw ay sasali, is membership. Pag may membership, hindi mo pwede wala. Hindi mo pwede wala. Di ba? So, kailangan mo magamba kasi bahagi ka ng part ng Panginoon. Pag hindi mo yung gawin, wala kang respeto doon sa Kanya. At hindi ka magiging part talaga doon. And every organization, may membership fee. Di ba? Pag pupunta kayo sa bawat organization, hindi ko alam kung magkano iba 500 yung membership fee. Sa Panginoon, free. Di ba? Para ikaw ay matawag na bahagi, may contribution ka, may ambag ka. Kung gusto mo maging bahagi. Di ba? And then ang sabi niya, sa letter C, also avoid this agreement, especially if it's for God, and don't come to the point where we no longer respect Him. Ito yung iiwasan ko sa mga ganitong bagay. Yung isang bagay na imbis mapadali sa positibong mga pag-iisip, minsan napupunta tayo sa argumento na hindi na natin na-respeto yung ating hip, yung ulo. Yun yung nakakalungkot. Magsakit. Hindi ka magsasalita na building. Sino magsasalita? Lahat ng may malasakit dapat dito magsalita. Diba? Kaya lang nabigyan ako pagkakataon para magsalita dito, kaya ito yung sinasabi ng Biblia. Huwag na humantong sa ganun pa na bating na yung punto na hindi natin ginagalang ang ating value sa ating mga arguments. Minsan yung mga arguments natin, alam niyo kung ano po, nagpapalusot na tayo kung ano yung gusto natin palusutin. Hindi dapat gano'n. Respect the church. Respect the head of the body. Tama po ba? Kaya sabi dito mga kapatid sa aking binabasa ngayon, again, the body is made up of different parts and has different function. B, as a member, each part of the body contributes to the overall functionings of the body. And letter C, also avoid this agreement, especially if it's for God. Siyempre nakakahiya talaga. Siyempre mo, nagkakabibilo tayo. May gagawin lang tayo sa Panginoon, talagang nagpiniba, nagkano pa tayo eh. Parang nakakahiya naman. Talagang nakakahiya. Sapagkat kung ikaw ay humingi, manalangin sa Panginoon pag dumadating, hindi naman tayo nahihiya eh. Pero tungkol na doon sa mga bagay na para sa Kanya, parang hirapan tayo magbunot eh. Hirapan tayong mag-contribute sa Kanya. Sa tingin po ninyo, sa mga pag-iisip po natin, di ba nakakahiya? Nakakahiya talaga. Di ba natin siya nakikita, pero nararamdaman po natin yun. Nararamdaman natin yan. Biblical po yung binabanggit ko dito, hindi ko kayo dito nililing lang. Wala akong pangliling lang kahapon dito sa aking sinasabi sa inyo. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Ang sabi dito, iwasan din ang hindi pagkakasundo, lalo na kung para sa Diyos, at huwag dumating sa punto hindi na natin siya ginagalang. Alam niyo, minsan, sa argumento, nagkakasigawan eh. Mas mabuti, hintot na lang. Kasi kung hindi kayo mag-agree, huwag na lang. Kasi hindi na, nakakalungkot na. Isipin nyo, Christian ka, katawan ka, body of Christ ka, tapos gano'n yung mga reaksyon natin. Ipagit yun. Dihinto siya. Okay? So, para maging maayos na lang. Okay? So, pangatlo mga kapatid. Number 3 point. By not despising every part of the body, but strengthening every part of it. Okay? Ang ibig ko pong sabihin ko dito mga kapatid, ha? Alam niyo mga kapatid, sa part ng body, minsan may mga tao talaga pagpagsalita kung manghamak ng tao, grabe. Ano, Brother Ryan? Nagsuot ka lang ng damit ng ganito, sasabihin sa'yo, ang ganda ng suot niya, pero wala yung pera. Eh, may pera ka pala, bakit hindi ka bumili ng damit na para mapuna ka rin? Eh, ayaw mo mabuwasan yung pera mo eh. Kaya ayaw mo bumili. Pag makapuna, grabe. Ang sakit sa katawan ng ganung-ganung bagay. Pasalamat ka, nakapagpurma siya, sarili niyang pera, hindi ginakaw. O, di po ba? Ayaw dito sa katawan natin na mayroong ganyan na ugali. Na dapat purihin mo siya, katulad nung
model ng model, ang ganda ng suta. Di ba? So makita nyo, di ba sabi ko sa inyo noon, magporma naman kayo. Kasi naman naman yung bibilihin yung damit. Tapos, bakit tayo sa may magandang suit? Gano'n na, suit niya, pero walang pera. Oo nga, ikaw nga, may pera ka, hindi ka naman nakabili. O, di ba? So, alam mo kung babalik tayo sa mga ganong mga bagay, tayo may problema talaga eh. Na dapat natin ngayon pag-isipan ito. You are a part of the body of Christ. Na nakakatulong ka para mapalakas yung body of Christ, hindi ka dapat papahinga. Hindi ka dapat yung pinagmumulan na kahinaan ng loob ng body. Okay? Anong sabi dito? Sa pamagitan ng hindi paghamak sa bawat bahagi ng katawan, kundi pagpapalakas sa bawat bahagi nito. Ikaw ay narito sa part. Ikaw ay nasa body of Christ. Hindi para manira. Ito ha, mga mananampalataya. Huwag sana kayo paparatakan na marites sa labas. Naintindihan po ninyo? Alam ninyo, hindi ko tatago sa inyo, mayroon na akong naririnig sa inyo. Isa dito sa inyo, pero pa pamananan. Masakit ko na dapat hindi kayo napaparatagan. Nakikita dapat sa inyo ang pamumuhay ng isang Kristyano. Hindi napaparatagan ng marites. Ako sa totoo lang, prone po kami sa mga chismis na mag-iinan. Ang masarap dito kung nalalaman pa namin, hindi sa mananampalataya, nalalaman pa namin sa di mananampalataya. Ingatan nyo. Sinasabi ko sa inyo ng totoo, kaya hindi talaga ito ating pinag-aaralan. Di ba masakit? Pastor nyo dito, tawag ng pastor nyo dito, tapos may marinig kami na gano'n, galing pa sa believer. Kayo, may narinig kayo sa amin? Kasi bahagi kayo ng katawan. Ayaw namin na kayo ay masaktan. Sana kayo din yung turing ninyo sa amin na pinadala kami dito ng pera na mayroon kayong pag-espiritu para sa amin. Kasi bahagi mo tayo ng katawan. Pag ako ay nasaktan, masasaktan tayo lahat. Pag kayo ay nasaktan, kadamay ako na masasaktan tayo lahat. Tingnan nyo, yung pananalita. Bakit ako naglabas nito ngayon? Kasi gusto ko maawal na kayo mo. Hindi ko ito papalagpasin talaga. Kasi may narinig na ako sa mga paratang ito sa Kristyano. Ang nawaan, ang masarap, ang masakla, kung may malaman pa kami, nagaling pa sa binibir. Huwag gano'n. Haharap ako sa inyo, totoo akong pastor. Hindi ako magpapanggap sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, tumatawa ko sa inyo ngayon, kahit pagtalikod ko, mahal ko pa rin kayo. Hindi ako katulad ng ibang tao, nakaharap ko kayo, pagtalikod, chichisis ko kayo. Hindi gano'n. Yung mga backfighting, ang ganda ka nakaharap, ang ganda ka nakausap, pagtalikod, ikaw yung pinapalaman sa tinapalaman. Hindi maganda. Okay? So, we are a part of the body of Christ. Hindi mo maganda. Hindi lang ito dito, kung isa kabuhan ito. Okay? Sabi dito, be patient in the performance of our duties. Ang dapat natin ginagawa dito, sa pamagitan dito, ang palitan natin yung paghamak. Gawin mo na lang yung tungkulin mo. Di ba? Tingnan niyo po yung sinasabi ko sa 4:16. Kadalasan hindi ko na mabasa ha. Basahin niyo po kung hindi ko na mabasa po. Be patient in the performance of our duties. Okay? So, sabi dyan, na binabanggit yan sa atin. Maging mahusay tayo sa paggawa na lang ng duties natin. Kasi part ng bahagi ng katawan. Ang kalikutin mo, yung katawan kung paano mapalago. Huwag natin kalikutin yung mga buhay ng bawat tao. Hindi yun. Kundi kalikutin mo kung paano mo ayusin, paano mo mapanubaling mapalakas ng body of Christ. Kung pag-ailaman yung may buhay ng may buhay. Kasi hindi maganda. Gampanan mo na lang yung tungkulin mo. Okay? Anong sinabi po sa Ephesians? Sa Ephesians, sabi diyan, chapter 4, verse 16, ito yung kanyang nababanggit. Okay? Ephesians chapter 4, verse 16. Sabi niya dito, sa talata, sa pamamagitan niya ay
nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay, kaso-kasuan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawang bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Ano lang yung pag-ibig eh? Diba? Kung mahal mo ang katawan, wala kang gagawin kasilaan. Diba? Mahal mo eh. Pinag-uugnay tayo. Ang kasiraan po nitong kamay na ito, kasiraan po ng buong katawan. Ang kasiraan o kapintasan po ng paa, kapintasan po yan ng buong katawan. Tama ho? Ang masaklap doon, nagkakaproblema tuloy ngayon, yung hit natin. Dahil sa hindi magandang pagkakaugnay-ugnay ng lahat, napupunta doon sa kapartangan ng pagiging Kristiyano natin. Di ba? So, ano pa po yung pangalawa? Be appropriate in speech to benefit the listeners. Ito yung ingatan ninyo. Sana naman, yung mga sinasalita natin ay angkop at napapakinabangan ng mga nakikinig. Hindi yung pinagtatawanan pa natin yung mga pinagkikwentuhan natin. Diba? Ang daming mga kwento ganito eh. Ang masaklap ito ingatan talaga ninyo o natin. Kasi hindi lahat ng kausap natin believer sila. Pakinabang ba yung sinasalita mo o yun ay nakakasakit? Nabasahin ko sa inyo ha, Ephesians 4:16. Sabi sa 4:16, sabi niya, 4:16, hindi, sa Ephesians chapter 4:28-29. Sabi niya, ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip pagtrabaho siya, gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong lumapit ng masamang pananalita, sikapin lagi na ang pangungusap ninyo yao, baka bubutian ako sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Mag-ingat talaga tayo dito. Kasi minsan nagsasalita tayo, hindi natin alam kung may dumaan, napapagkat kayo. Okay, anong nangyari no? Pakinabang pa ba yun? Hindi na yung pakinabang. Tinuring pa tayong Kristiyano. Pag-usapan nyo halimbawa sa sister, o pag-usapan nyo sa pastor, tapos may natin ito, na. Pinag-discuss nito yung pastor o yung sister nila. O diba? So, hindi siya maganda. O. Tulad dito, sabi, yung magnakaw, huwag na magnakaw. Diba? Gamitin yung nararapat kung anong dapat gamitin. Magtrabaho ng ayos. Diba? Pag dito, sinisigurado ko sa inyo, dito sa gawain ng Panginoon, lahat dito na bagay na mayroon ko. Ayan. Lagi ko yung sinasabihan, sila yung may managot, sila yung mga treasurer natin, sila yung lahat yan. Kaya kung kayo man ay gusto magkutulong sa akin, hindi kayo magkutulong sa akin. Hindi niyo ako dito nakita kung mga pera niya, dala niyo magkutulong sa akin. Kasi maging crowd pa yun sa akin, mapagkatahan tayo ng ganoon. Diba? So dito, again na, ingatan niyo ito. As a part of the body of Christ, baka yung mga sinasalita natin dyan sa labas, hindi nakapakipakinabang, nakakasakit na kayo ng damdamin. At yung taong gusto manumbalik dito sana sa simbahan, hindi makapanumbalik dahil sa nakikita sa atin. Okay? Then sabi niya, be helpful in carrying burdens. Di ba? Sabi niya, natuparin natin yung utos o utosan ng Panginoon na tumulong. Okay? Ang pagtulong ay pagtupad po ito sa utos ng ating Panginoon. Pero pag hindi mo natin ito ginagawa, nilalabang mo ang utos niya. Puntahan po yung Galatians, letter C. Patapos na naman din tayo. Galatians chapter 6, verse 2, 8, 9, and 10. Okay, sabi niya, verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong para ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Pero kung ikaw, hindi tumutulong, burden to burden, you're not willing to support, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos. Sinusunod mo yung gusto mo. Verse 9. Sabi diyan, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Then, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Alam niyo, mayroon pang special. Mismo yung pananampalataya. Kasi tayo, andito na tayo,
sure yan na magkakasama tayo kahit pumunta tayo sa langit, pamatay man tayo, kasama tayo lahat. Pero hindi mo pinapaliban nito na gumawa ka pa rin ng mabuti sa kapwa mo. Diba? Sa hindi mo kapwa mananampalataya. Diba? So, burden to burden. Kaya ako dito sa inyo, mga kapatid, bilang bahagi ng katawan, magtulungan tayo. Magtulungan tayo kung ano yung pwede natin gawin natin. Okay? So, lagi lang dapat yung saya ng buhay ninyo, naririyan, masaya kayo na gawin ng isang bagay para sa Panginoon. Kasi alam naman natin, mag-is David ibinabalik lang namin Panginoon yung binigay niyo sa amin. Sana maging ganun sana yung ating ideya. Kung ano mang mayroon tayo, ano mang mayroon pang kailangan yung simba, gawin na lang natin. Masaya para sa'yo kasi burden ito ginagawa natin. Amen? Okay. Panghuli mga kapatid, pang-apat. By sharing our goods that fit the mind of the Lord. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng ating mga iniisip na akma sa isipan ng Panginoon. Ito, minsan, nag-iisip tayo ng sarili natin. Amin mo niyo sa hindi, totoo yun. Kayo din mismo yung sasagot ang binabagay ko ngayon. Di ba? Minsan ang iniisip natin makasarili. Nag-iisip tayo ng sarili lang natin. Tingnan niyo mga kapatid, alam niyo kung bakit nagkakaganon? Hindi naging parehas yung isip natin sa Panginoon dahil meron tayo ginagawa ng maganda. Yung lakad natin, bakit hindi siya nagiging tuwid na katulad ng Panginoon sapagkat ibang kasi talaga yung lakad natin. Pero simple lang hinihingi natin sa'yo. Sabi niya, by sharing, sabi niya sa pamagitan ng pagbabahagi ng ating mga inisip na kumasisipan ng Panginoon, ito dapat yung gagawin natin. Maging angkop ang ating isip kapag lagi natin hinahanap ang Diyos. Hindi talaga siya nag-aangkop pag malalim sa Kanya, pag hindi mo na siya hinahanap. Nag-iisip ka ng sarili mo. Dinidipinsa mo yung sarili mo sa mismo mong iniisip. Tingnan niyo mga kapatid, our mind will be filled when we always ask God. Sa Isaiah 55:6-9, anong sinabi ng Panginoon? Come to me. Sabi, lumapit kayo sa akin habang ako ay malapit pa. Basahin po ninyo. Kung mayroon po kayong Biblia, huwag niyong pakakawalan yung mga binibigay ko po sa inyo. Sayang. Hanapin si Yahweh samantalang siya nakikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng tao masabay dapat magtandaan at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan. Sila yung lumapit kay Yahweh upang habagan at mula sa Diyos. Matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipan ay dinig isipan at magkaiba ang ating daan. Diba? Kaya nagkakaproblema tayo kasi yung isip natin talaga bayo sa isip ng Panginoon. Ayaw natin ibigay sa Kanya yon. At yung daan natin, kasi matalino tayo, gusto natin, tayo yung dapat nasusunod sa daan natin. Hindi ang Diyos. Kaya sabi dito kung Yahweh, ang isipan ko ay hindi ninyo isipan. At ang aking daan ay hindi ninyo daan. Kailan siya mangyayari? Talikuran nyo. Talikuran ko ang kasalanan. Magbago ako. Para maging gano'n yung isip ko sa Kanya. Di po ba? Sabi niya, so para maging akma sa isipan ng Panginoon. Pero hanggang natin hindi naayos, hindi po talaga natin makukuha yung gusto ng Panginoon. Yung gusto lagi natin, kaya nagkakaroon siya ng problema. Pangalawa, our mind will be in order when we abide in God. Magiging maayos ang ating pag-iisip kapag tayo ay nananatili sa Diyos. Diba? Yung isang bagay na pinag-uusapan, pag ikaw ay naka-abide sa Panginoon, magiging maayos yun. Pero tingnan nyo, pag hindi talaga naka-abide, wala pa siyang connection sa Diyos. Tingnan mo lahat ng sasalitaan mo kung iba siya. Parang lumalabas na parang naninibago talaga sa iyo ang iba, bakit ganun siya magsalita? Kaya hindi naman intindihin. Kasi hindi naka-abide. Di ba? Sa isang naglilingkod sa Panginoon, dahil alam ko, ang lahat ng anak ng Diyos ay matalungin. Pag siya nag-abay, madali niya yung maintindihan. Di po ba? So, sabi niya sa aklat na, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish.
Tama po ba? O kung kayo ay nakaabay, kung ikaw ay nakaupo doon, bibili ka lang ng magandang isip ng Diyos eh. Okay, panguli. Our mind will be fit when our faith is strong. Okay? Tingnan yung mga kapatid. Sa buhay natin, yung bawat iniisip natin, sana ay maging maayos siya. Kung mayroon kang pananampalataya talaga, kahit ano pa gawin yung simbahan, kahit ano pa yung request ng simbahan dahil may pananampalataya ka, patunayan mo. Tama ba? Huwag natin tutularan ang alon. Tama po, basahin po natin yung James. Sabay-sabay tayo, basahin natin chapter 1. James chapter 1, 6 hanggang 8. Sabay-sabay po tayo, basa kahit nakaupo lang kayo. 6 hanggang 8. Nakuha niyo na po? 1, 2, 3, go! Subalit ang humihingi dapat na mananatili at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag basang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ibig. Naranasan niyo ba ito? Kahit mismo doon sa simbahan, di ka rin maintindihan. Kasi babago-bago ka ng isip. Huwag tayong maging katulad ng alon. As a body, as a part of the body of Christ, siya yung ating ulo na hindi kailanman siya pagbibigay sa katawan ng walang sustansya. Lahat ng binibigay ng Panginoon nagpapalakas at nagbibigay ng sustansya at susundin lang ng katawan. Ng bawat bahagi ng katawan, susundin yun kung ano yung nararapat. Dahil siya ang nagdidigta. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, every part of the body is concerned. Bawat bahagi ng katawan ay may pag-aalala. Kung ikaw ay bahagi ng katawan, mayroon kang pagmamalasakit. At di mo pumabayaan yun, mayroon kang pag-aalala. Pangalawa, every child of God cares. Okay? Ang bawat anak ng Diyos ay nagmamalasakit. Clear rin sa inyo? Pag ang anak ng Diyos ay nagmamalasakit, clear yan. Kung hindi siya anak ng Diyos, hindi ko na yung sasagutin. Basta ang alam ko, ang pananampalataya o ang anak ng Diyos ay nagmamalasakit siya, nag-aalala siya sa kalagayan ng bawat katawan. Pangatlo, every believer has love and concern for God's word. Ang bawat pananampalataya ay may pagmamahal at pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Do you believe that? Diba? Mayroon kang malasakit eh. Kung ano man yung gusto gawin, na nararapat para sa Diyos, may malasakit ka, may pag-aalala ka, at handa mong tulungan. Dahil ito ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Pakibasa. 1 Corinthians 12:27. Ngayon, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga sangkap. Tayo ngayon ay katawan at tayo ay mga sangkap. Gumawa tayo ng maayos bilang isa sangkap ng katawan. Huwag sirain yung katawan, kundi buuhin yung katawan. Santiago 1:22. Dapat maging tagawang patupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadayan ninyo ang inyong sarili. Ang daming nakikinig, pero pagdating na po ng implementation, nawala. Kaya ang nangyayari, dinadaya lang natin yung ating mga sarili. Nagsasabi tayo, mahal natin ang Panginoon, tapat siya, siya ay nagpapalang provider siya, pero tingnan natin sa ating mga ginagawa, doon natin makikita kung talagang totoo na yung sinasabi natin. Tama? Huwag tayo mamuhay sa salita. Mamuhay tayo sa mga ginagawa natin. Amen? God is good? And all the time, God is good. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto po kami, Panginoon, God sa inyo. Alam namin na kayo, Diyos, ang ulo ng Iglesia. Kami yung mga katawan. Alam namin, Diyos, sa bawat pinapahayag na inyo ay lahat ng iyon ay mabuti. Wala masama, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na sa bawat mga ginagawa po namin, hindi maging mabigat o pabigat kami. Kundi maging kagaan kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga negatibo sa isip namin. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga bagay na ito na siyang sumisira, Panginoon, sa buhay namin. Maging positibo kami
sa lahat ng aming iniisip. Kung puro kami negatibo, madilim talaga yun ang aming katawan. Nalalabuan talaga ang aming mata, ang aming pandinig. Subalit sa mga positibo ang pag-iisip, ibig sabihin lang ito na ang ulo ng Iglesia na si Jesus ay nagbibigay ng kaayusan sa pag-iisip ng sino ang Panginoon. Lord God, maraming pong salamat. Pagpalain niyo na maging malinaw yung aming isipan, maging positibo kami sa lahat ng bagay ng aming ginagawa, lalo na dito sa inyo, Panginoon. At patawarin niyo kami, Panginoon, kung mayroon bang kami nalaman sa inyo, bagay na kung saan ninyo nagugustuhan, ipagpatawad niyo po, Panginoon. Sorry, Lord, narito din kami, O Diyos, na nais namin lumakad, tumulong, bahagi ng ministry ninyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Alam namin na kayo ang Diyos na nagbabawi ng lahat. Pagpalaan niyo ang katawang ito, kayo ang ulo namin na magsasayos ng lahat. Purihin kayo sa tayo para na Jesus ang lahat ay nagsabi na